Sa ngayong araw na ito, kung kahapon nabalita namin na matindi ang ginawang pag-atake ng Israel sa Central Beirut at tila tinatarget na nila ang mataas na pinuno ng Hezbollah, sa ngayon narito ang buong balita. Isang malakihang airstrike ng Israel na isinagawa ng walang babala sa isang gusali sa Central Beirut ang kumitil ng hindi bababa sa 20 at napinsalaan ang maraming iba pa, ayon sa mga opisyal ng Lebanon. Iniulat ng media na ang naturang pag-atake ay tumarget sa isang mataas na leader ng Hezbollah. Ayon sa ulat ng Al Arabiya news site, layunin ng pag-atake na kitilin si Muhammad Haidar, isang nangungunang komandante ng Hezbollah, at kinumpirma rin ng isang Israeli defense source sa Kan public broadcaster ang ulat na ito. Samantala, iniulat ng Saudi Al-Hadat news outlet, batay sa hindi pinangalan ng mga source ng Israel, na hindi nagtagumpay ang pag-atake sa pagkitil kay Haidar at sa ngayon, walang pahayag mula sa IDF hinggil sa insidenteng ito. Ang airstrike sa Central Beirut na pinaniniwalaang gumamit ng bunker buster bombs ay isinagawa kasabay ng sunod-sunod na pag-atake ng Israeli Air Force sa mga target na Hezbollah sa Dahieh, isang kilalang kuta ng grupo sa timog ng Beirut. Ipinahayag naman ng Estados Unidos, Britain, France at Germany ang kanilang seryosong pagkabahala sa plano ng Iran na maglunsad ng bagong series ng centrifuges para sa nuclear program nito at hinimok nila ang Tehran na muling makipag-ugnayan sa United Nations Nuclear Watchdog. Ang anunsyo ng Iran kahapon ay kasunod ng isang censure motion laban sa Islamic Republic na inihain ng 4 na Western countries sa 35-nation board ng International Atomic Energy Agency. At ang resolusyong ito ay naaprubahan noong Thursday. Sa kanilang pinagsamang pahayag, sinabi ng 4 na bansa na lubos naming ikinababahala ang anunsyo ng Iran na sa halip na tumugon sa resolusyon ng may kooperasyon, nagpa siya itong paigtingin pa ang programa nitong nuklear sa paraang walang mapagkakatiwala ang makataong layunin. Dagdag pa nila, inaasahan nilang muling makipag-usap at makipagtulungan ang Iran sa ahensya. Ang mga centrifuge ay mga makina na ginagamit upang i-enrich ang uranium. Sa prosesong ito, ang uranium ay ginagawang gas at pinaiikot sa napakabilis na bilis upang madagdagan ang porsyento ng fissile isotope material na maaaring gamitin sa paggawa ng enerhiya o armas nuklear. Sinabi naman ng Israel na iniimbestigahan nito ang pahayag ng Hamas na may isang babaeng bihag na nakitil sa gitna ng mga operasyon ng Israel sa Hilagang Gaza. Hindi isiniwalat ng Hamas ang pagkakakilanlan ng babae at hindi malinaw kung paano o kailan siya nakitil. Ayon sa Israel Defense Forces, hindi pa nila makumpirma o mapasinungalingan ang nasabing ulat, ngunit aktibo silang nakikipag-ugnayan sa pamilya ng babae. Ngayong gabi, naglabas ang teroristang organisasyon na Hamas ng isang dokumento kung saan makikita di umano ang pagkakitil ng isang babaeng bihag at ayon sa IDF. Sinusuri pa namin ang impormasyong ito at sa ngayon ay hindi pa namin maipagtibay o maipasinungalingan ang ulat. Ayon kay Abu Ubaida, tagapagsalita ng Al-Qassam Brigades ng Hamas, ang komunikasyon sa mga dumukot sa babae ay kamakailan lamang na ibalik dahilan upang matuklasan ang pagkakitil nito. Sinabi rin niyang ang isa pang babaeng bihag na kasama ng babae ay napinsalaan at nasa peligro ang buhay. Naniniwala ang mga autoridad ng Israel na may humigit kumulang 6 na pupang buhay na bihag ang nananatili sa Gaza, habang 12-dosenang iba pa ang pinaniniwalaang wala na. Ang Hamas, na siyang namumuno sa Gaza, ay itinuturing na isang teroristang organisasyon ng Estados Unidos, United Kingdom at marami pang ibang bansa. Samantala, nagpatuloy ang mga operasyon ng Israel sa buong Gaza nitong Sabado, sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon at mga hamon sa humanitarian situation sa rehiyon. Si Rabbi Zvi Kogan naman, isang emisaryo ng Chabad sa Abu Dhabi, ay iniulat na nawawala simula pa noong Thursday at napag-alaman nitong Sabado na pinangangambahan ng mga security services ng Israel na siya ay maaaring dinukot o kinitil na. Naglabas ng pahayag ang opisina ng punong ministro ng Israel na kinukumpirma ang pagkawala ni Kogan at sinabing tinatrato ng mga autoridad ang insidente bilang hinihinalang gawaing terorismo. Dagdag pa rito, iniulat na inilunsad na ng Mossad, ang intelligence agency ng Israel, ang isang malawakang investigasyon kaugnay ng insidente kasama ang mga autoridad ng UAE. Kasabay nito, muling pinaalalahanan ng National Security Council ang publiko na umiwas sa hindi mahalagang paglalakbay sa United Arab Emirates alinsunod sa kanilang naunang payo. Ayon naman sa pahayag ng UAE Ministry of Interior, ipinatutupad ng Abu Dhabi ang malawakang hakbang para hanapin si Rabbi Kogan, ngunit hindi binanggit ang kanyang pagiging mamamayan ng Israel. Iniulat ng Ynet na binanggit ang mga security official na lumalakas ang hinala na si Kogan ay kinitil na at ayon naman sa ulat ng Walla News site,
May impormasyon ng Israel na si Kogan ay minamanmanan ng mga Iranian intelligence bago ang kanyang pagkawala. Ngayon, pinalibutan naman ng mga pulisya ng Jordan sa paligid ng embahada ng Israel sa kabisera ng Amman matapos marinig ang mga putok ng sandata. Dalawang saksi ang nagsabing nagmadaling pumunta ang pulisya at mga ambulansya sa Rabia District kung saan matatagpuan ang embahada matapos ang ulat ng paputok na baril sa lugar. Ayon sa isang security official, naglabas ng babala ang pulisya sa mga residente na manatili sa kanilang mga tahanan habang nagsasagawa ng paghahanap ang mga autoridad para sa mga salarin. Ang lugar malapit sa embahada na mahigpit na binabantayan ay kilala bilang isang sentro ng mga madalas na demonstrasyon laban sa Israel. Iniulat ng Al Arabiya at iba pang Arab outlets ang parehong detalye at naglathala rin ng mga video mula sa lugar. Sa huli nga, unti-unti nang umaalis ang mga emergency vehicle mula sa paligid ng embahada ng Israel sa Amman matapos ang mga ulat ng putok ng sandata sa lugar. Ayon sa isang hindi pinangalanang source mula sa security ng Jordan, kontrolado na ang sitwasyon at isang armadong lalaki ang umatake malapit sa embahada ng Israel sa Jordan at kalaunan ay nabaril at nakitil. Ayon sa isang source mula sa security na nakausap ng Reuters, 3 pulis ang napinsalaan sa insidente na ngayon ay idineklarang tapos na, dagdag pa ng source. Ayon naman sa ulat ng Channel 12 News, paulit-ulit umanong binaliwala ni punong ministro Benjamin Netanyahu ang mga babala mula sa mga security chief ukol sa lumalaking banta ng Hamas mula Gaza at tinanggihan ang mga mungkahi na kitilin ang mga lider ng grupo tulad ni Yahya Sinwar at Muhammad Deif. Ang ulat ay nagpakita ng tila patuloy na doktrina ng kawalang aksyon at pag-aatubili na naging dahilan kung bakit hindi handa ang Israel sa matinding pag-atake ng Hamas noong nakaraang taon kung saan mahigit 1,200 tao ang nakitil at mahigit 250 ang binihag papunta sa Gaza. Mariing pinabulaanan ng opisina ni Netanyahu ang mga akusasyong ito na nagsasabing ang ulat ay maling interpretasyon ng mga pangyayari. Gayunpaman, binanggit sa investigasyon na noong 2014 pa lamang, natanggap na ni Netanyahu ang detalyadong impormasyon ukol sa plano ng Hamas na salakayin ng Israel. Sa mga sumunod na taon, ilang beses nang nagkaroon ng aktibidad ang mga operatiba ng Hamas malapit sa border fence, ngunit hinarang umano ng punong ministro ang anumang makabuluhang tugon mula sa Israel.